po mga kaibigan na ang tunay na Iglesia ni Cristo ang pinatutunayan po ng Biblia na makararating sa langit o yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang maliligtas. Yun po ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Yun pong mga napaloob sa Iglesia ni Cristo na hindi naman nakapanatiling karapat-dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, itinitiwalago, inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. Yun, kung ibig sabihin, yun ang kanilang doktrina na ang itiwalag sa Iglesia ni Cristo. Nagdala lang sa pangalan ng Iglesia ni Cristo, ngunit tatag ni Felix Manalo, 1914, di daw maliligtas. At binanggit naman sa anchor person sa TV program na di na kaanib sa Iglesia si General Torre. Ang nakakagulat, yung sikreto, bakit di na siya Iglesia ni Cristo, yun ay isinapubliko ni dating PNP Chief Maribel. That's how the police, pagiging police. You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, and ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side. Service first before anything else. And I congratulate you, boss. That's yun ang hindi ko po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion, and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Ay, congratulations po sa inyo, and all my respect and salute. At ang kanilang aral, di daw maligtas ang natiwalag. Pero, mga kapatid, yun ay propaganda lamang nila. Dahil alam niyo naman na ang INC ay isang iglesyang tatag lamang ni Felix Manalo. At ito din ang sasagutin natin. Ibuking natin yung kasinungalingan na naman ng mga membro ng Paganong Katoliko. Ginagamit ang mga pasugo para sabihin na makapuntos daw. Yan. Ating sasagutin yan. Ako ang magtatapik ngayon sa punto por punto, mga kapatid. So, sa pagkakataong ito, samahan niyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong sa Catholic Faith Defenders. Muli makasama ninyo at inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating sasagutin itong kaanib sa Iglesia ni Cristo kay Manalo. Una, yung paggamit natin sa pasugo na pandaraya daw. Anong punto niya? Sasagutin natin ito. Ibuking natin yung kasinungalingan na naman ng mga membro ng Paganong Katoliko. Ginagamit ang mga pasugo para sabihin na makapuntos daw. Kasi gumamit siya ng pasugo na may betsang October 1951. Yan daw ay nakasulat sa page 26 na mismo ang pasugo daw natin ay umamin na ang Iglesia ni Cristo na lumitaw noong 1914 ang Iglesyang Antikristo daw. Yun. Pinipilipit dito sa kaanib ni Felix Manalo ang pahayag ko
at sasagutin natin ito. Bakit? Yun daw umanong pasugo nila, sinabi ko na umamin na sila'y antikristo. Una, ang sabi ko, kaya nga, di nila ilabas, ano ba ang nakasulat sa kanilang pasugo? Yun ang sinabi ko. Ano ba ang nakasulat sa kanilang pasugo magazine? At sinipi natin yan. Bakit sinipi natin yan? Dahil yun ang totoo. Na ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ay siyang katuparan. Sa ano? Katuparan sa tinatawag na Antikristo sa Biblia. Di man natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, lalo na sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Kristo. Pero ating ihayag ito at sasagutin natin yung matagal na nilang mga propaganda, mga kapatid, na pabalik-balik, paulit-ulit laban sa pananampalataya natin. Ito muna ang pahayag, pinadala ito ni Kaburnok sa akin. Ibuking natin yung kasinungalingan na naman ng mga membro ng Paganong Katoliko. Ginagamit ang mga pasugo para sabihin na makapuntos daw. Kasi gumamit siya ng pasugo na may betsang October 1951. Yan daw ay nakasulat sa page 26 na mismo ang pasugo daw natin ay umamin na ang Iglesia ni Cristo na lumitaw noong 1914 ang Iglesyang Antikristo daw. Okay, totoo ba yan? Tingnan niyo yung kanyang cover ng pasugo, yan yung kanyang inilagay. Yan daw ay statement daw mismo ng pasugo natin at tayo daw mismo umamin na tayo daw ang tinutukoy na Antikristo. O, tingnan natin na yung cover ng pasugo kanina, kung mapansin ninyo, iba no? Samantalang ang issue ng October 1951, yan yun eh. O, dyan pa lang mahahalata mo na nagsisinungaling talaga itong membro ng Pagano Katoliko. Tingnan natin. Yun. Una, itong kaanib ng INC, tulad sa iba, di talaga magpapakita. No? Takot sila. Takot silang matiwalag sa INC. Pangalawa, binago nila yung busis nila para di sila matuntun. Nagtatago. Di ba? Sino ba ang mahilig magtago at di lalantad? So sasagutin natin mga kapatid dahil sabi dito, narinig nyo naman, pandaraya daw dahil iba ang cover ng pasugo. Pag iba ba ang cover na ipinakita natin, daya na ba yun? Eh di inaamin naman nila na sa kanila ang pasugong yan. Yeah? At katunayan, pinakita talaga nila sa kanilang live ang cover ng naturang pasugo kung saan sinipi natin. Yung ipinakita at tinatalakay natin sa publiko. Pangalawa, sinabi ko raw na inaamin ng kanilang pasugo. Kaya nga hindi nila inilabas yung pahayag ko. Dahil ang sabi ko, ano ba ang nakasulat sa pasugo October 1951 sa pahina 26? Ituloy natin mga kapatid. Dahil kahit tinatalakay niya dito, ayaw niyang mabigkas ano ang nakasulat. Doon sa page 26 na sinasabi niya, kasi sa gusto nga makapuntos nga dahil kalunad nga lagi sa atin, naghahanap na lang ng paraan para makapuntos. No? So, naghanap daw umano ng paraan para makapuntos. Kaya nga, yun ang ginagawa nila. No? Pinipilipit nila ang ating pahayag at binabago. Kaya nga, di nila ipinakita talaga ano ba ang sinabi ko. Sinabi ko bang kahit sa kanilang pasugo magazine, inaamin nila na sila'y Antikristo. Ang sabi ko, ano ba ang nakasulat sa kanilang pasugo magazine? Ito po ang ating mabasa. Ngayon, binanggit ba niya na nakasulat talaga yan sa pasugo magazine nila? Malinaw naman ang sinabi niya, nakasulat sa pasugo magazine. Basta makapandaya, basta magsinungaling, gagawin lahat eh. Tama. Basta magsinungaling, gagawin lahat. Bakit? Naalala nyo ba yung... wala silang komento. Ano ba yon? Naalala nyo ba yung inilabas niyong report kaugnay sa hindi totoong pare? Nabuking sila sa balita nila
Dahil ang ipinakita sa napakilalang pare, liminister. Ito, ulitin natin Metro Manila. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Isang dating paring Katoliko talaga. No? Ito'y kabahagi sa tinatawag na propaganda. Propaganda. Isang propaganda lang para may kaya na, tingnan nyo, isang paring Katoliko. Ngayon, yumakap na sa INC. Pero, sa kanilang video, booking sila. Dahil ang ipinakita nila, 14 na taong naging pari. 14 na taon naging pare, pinakita nila. Pagkatapos, liminister pala. Liminister. So, dumaan ako pagiging production director, dumaan ako pagiging editor, nagiging inosente siguro ang kanilang editor-in-chief dito na ipakita ang kasuotan niya na liminister. Dapat ang ipinakita nila yung nakasuot siya ng abito at estola tulad sa pagpunta sa kapelya. Eto. At nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City. Bagay lang ito, pero ito tuloy natin mga kapatid dahil puntahan natin si Miss... pinakita natin dyan mga kapatid na hindi yan pare ng Simbahang Katoliko kundi liminister. Pero ibinalita nila, pare daw. Wala silang komento kaugnay dyan. Di ba? Ang ginawa nila ng komento, etong Pasugo Magazine na sinisipi ko na pandaraya daw. Sagutin natin. Yan yun. Sa page 26, sinabi kasi dyan, yan yung kanyang pinutol. Ano ang mapapansin ninyo doon sa kanyang ginamit? Diyan kasi, sagot sa polyeto. Ayun, ibig sabihin, may sinasagot ang pasugong yan. Karugtong na nasa pahina 15. Mapapansin ninyo, putol yan. Iliwat natin sa Tagalog at ganito ang nahulugan. Ang Antikristo. Ibig sabihin, yan ay mula... So, yun lang nabasa ang Antikristo. Pagkatapos di talaga kaya niyang banggitin mga kapatid. Ano ba ang nakasulat? Ano yung sinipi ko? No? Parang takot siyang banggitin. Yun lang pamagat. Ang pamagat na ang Antikristo. Bakit? Ano ba yung sinipi ko diyan na sabi niya pandaraya daw? Dahil, bakit daw pandaraya? Iba daw ang cover sa pasugo. Pasugo naman nila yan. Kahit pa, iba yung pinakita ko, pero kinumpirman nila na nakasulat sa naturang pasugo. Iba ang cover, pero kinumpirma nila na sa Oktubre 1951 sa pahina 26, yun ang nakasulat na ayaw niyang banggitin. Ito kasi ang nakasulat sa naturang Pasugo Magazine. Sa panahon ng digmaang pansanlibutan ng 1914 ay may nagsiparitong mga Antikristo. Sila ay nagsiparito sa pangalan ni Kristo. Yun ang sinipi ko. Bakit? Ito ang pahayag nila. Ituloy muna natin. Sa salitang Ingles na Tinagalog. Kasi nandiyan, pinutol niya, hindi niya sinama yan Iliwat natin sa Tagalog. At ganito ang nahulugan, ang Antikristo. Ibig sabihin, galing sa English yan at translate sa Tagalog. At ang pinagmula na page ay 15. Sagot sa polyeto, yung kanyang pinutol. Tingnan natin doon sa page 15. Kung ano pa talaga ang nakasulat doon. Kasi yan yung pinutol niya na sinabi daw natin, inamin daw natin na ang Iglesia ni Cristo daw ang Antikristo. Ayan dito sa... Ngayon, una, wala kong sinabing inaamin. Kailan ba ninyo aaminin yan? Ang sinabi ko, ano ang nakasulat sa inyong Pasugo Magazine? Ang tanong, nagsinungaling ba ako? Di ba nakasulat talaga sa inyong Pasugo Magazine? Tuloy natin. Anong palusot nila? Page 15. Sa page 15. Makikita natin dyan, nandyan Ayun. English pala siya. The Anti-Christ. Yun, tinagalog siya doon sa page 26. So, yung
mapansin ninyo na ang kaniyang binasa, the Antichrist, ay yung heading lang. At iniwasan niya, ano talaga nakasulat. Kasi nakasulat dyan English eh. At malalaman natin, yung pinutol kanina, no? Kaninong statement ba yan? Statement ba yan ng Iglesia ni Cristo? Sabi kasi dyan sa taas lang, sa paghahangad ng nabanggit na Ginoo, so ibig sabihin may sinasagot yung pasugo na miyembro sa Iglesia ni Cristo. Sino yon? Si Ginoong Pangilinan, Katoliko. Kasi nililibak nga niya ang Iglesia ni Cristo. Kaya sinasagot ng pasugo. Sabi dyan, sa paghahangad ng nabanggit na Ginoo, na pulaan lamang ang Iglesia ni Cristo at libakin pati si kapatid na manalo, ano ang kanyang mahayap na paratang sa amin. Basahin natin sa pahina 14 ng kanyang polyeto. Ayun, the Antichrist. Tapos nakasulat, sundan sa pahina 26. Kasi nga, sinasagot dyan ng article ng pasugo na isinulat ni kapatid na Joaquin Balmores ang polyeto ni Ginoong Pangilinan na isang Katoliko. O kaya nga nakasulat doon, sagot sa polyeto na si Kristo ay Diyos na naging tao. Sino ang sinasagot? Si Ginoong Pangilinan na isang Katoliko at tinuligsa at nilibak niya ang Iglesia ni Kristo gamit ang kanyang polyeto. Kaya sinasagot ng pasugong ito. At ang artikulo na kinamagat ang The Antichrist o ang Antikristo, yan ay artikulo ni Ginoong Pangilinan na isang Katoliko. Kaya hayag na naman ang pandaraya ng mga Katolikong ito sa layunin na makapagsinungaling, makapandaya. O tingnan mo, kaya nga nakalagay dyan, sagot sa polyeto, ang Antikristo. Ibig sabihin, ang sumulat niyan ay isang Katoliko na lumilibak sa Iglesia ni Cristo at sinasagot ng ating pasugo. Hindi mismo ang writer ng pasugo ang umamin, kundi sinasagot lang ang paratang ng miyembro ng paganong Katoliko. Yan, miyembro ng paganong Katoliko daw. Rabi talaga pag magtuligsa ito. Mga kapatid, nilinawin natin. Inaamin ng kanilang pasugo, sabi niya, na sinabi ko daw, inaamin ng kanilang pasugo na sila'y Antikristo. Kailan ba aaminin nila na Antikristo sila? Ang sinabi ko, anong nakasulat sa kanilang pasugo? Kaya hindi inilabas yung pahayag ko dahil pinipilipit. Ang sabi ko, ano ang nakasulat sa kanilang pasugo October 1951 sa pahina 26? So, pinakita nila ang nakasulat na sinipi ko. So therefore, kinumpirma nila na nakasulat talaga yung sinipi ko sa kanilang pasugo. Ngunit, yung palusot nila, ang sinipi ko daw, pahayag ng isang Katoliko. Pahayag ng isang Katoliko at sinagot ni Joaquin Balmores sa naturang pasugo. Tanong, sinabi ko bang hindi yon pahayag ng isang Katoliko? Di po wala. Sinabi ko bang hindi yan sinagot ni Joaquin? Di ba? Di ko naman sinabi. Pero wag munang magpalakpakan. Bakit? Dahil kahit wala akong pahayag na ganyan, kahit sinipi ko yan, ang nakasulat sa naturang pasugo, hindi talaga matutulan ang katotohanan na yung sinagot nila na ayaw niyang bigkasin, sila talaga ang katuparan niyan. Ano ba ang nakasulat? Balik natin. Ito ang nakasulat. Sa panahon ng digmaang pansanlibutan ng 1914 ay may nagsiparitong mga Antikristo. Sila'y nagsiparito sa pangalan ni Kristo. Yung cover issue niya, dinaya daw dahil iba yung pinakita ko, pero kinumpirma nila talaga nakasulat naman ang sinipi ko. Magiging daya yan, mga kapatid, una, kung yung sinipi ko di talaga nakasulat. Bakit sinipi ko kung sinagot nila yan? Dahil yung kanilang sagot, palusot lang yan sa katotohanan na sila talaga ang tinukoy. Yung tinatawag nila na iba ang ipinakita ko na cover sa pasugo, maliit lang yan na issue. Ikumpara sa ano? Ikumpara, mga kapatid, sa yung naalala niyo yung aklat sa debate ni Felix
Aklat ni Felix Manalo. Ginamit namin sa debate ni Father Darwin. Ano nangyari? Di po ba muntik ng pabulaanan ni Ramel Parba? Hindi daw umano yan aklat nila. Pero, nang napakita, eto, balikan muna natin. Kay imo man dyong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika, ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan. Sa mga di nakaunawa ng Cebuano, sabi ni Father Darwin, dahil pinipilit ninyo na si San Ignacio talaga ang nagtatag ng simbahang Katoliko, ayon sa aklat na ang pamagat. Basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana, sumala nining libro, kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? Ang plano kasi namin dito, nasunod na tanong, dahil sabi sa practice namin ni Father Darwin, siguradong hihingin niya ni Parba. Ang sunod sana na tanong, alam mo ba na hindi mo, ibig mo ba sabihin, hindi mo alam ang nakasulat dito? Kung sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Ganon sana. Ngunit, nagsisigawa na kasi ang mga tao, kaya nakalimutan yung follow-up. So, hinihingi ni Parba ang naturang aklat. Time is off. There is a request. There is a request. And that request is granted. Sabi ni Parma dito, nasa kasunduan, pwedeng tingnan ang referensyang ginagamit. Sabi niya sa akin, ano na pahina? Sinabi ko na sa kanya, yung pahina na yan. Pero gusto lang lulusot talaga. Anong pahina? Paulit-ulit niya. Ako ang nagsabi niyan, yung pahina na yan, may nakabagis diyan. Tiningnan niya. Wait. You must have observed this kalagdahan. Dito mga kapatid, kahit sa kanilang aklat, pumunta siya sa moderator, abogado itong moderator natin, pumunta siya, gusto niyang ipadeklara na ang aklat na ginamit namin ay aklat Katoliko daw. Ang may akda ay Defensor Katoliko. Number 4, mahiling ang mga referensya sa matag habi. So, atong hilingon, tagaan na ito ang panahon kung masugot na inulit na naman niya. Ang pahina daw. Sabihin niyo kung saan na pahina. Ako mismo ang nagbigay sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang pahina. Pero inulit niya. Delete tactic yan. Time is off. Sabi ni Parba, asan na pahina dahil marami ito. Di po ba, sinabi ko na sa kanya, tiningnan nga niya. Pero, ba't iginiit pa niya, asan na pahina? Okay. So, what is nakibaw silang libro? Sabi ni Father Darwin, di pala nila alam ang kanilang aklat. Yan. Sabi ni Parba dito, kung mapakinggan ninyo, hindi Iglesia ni Cristo ang nagsulat ito. So, yan. Lumingon siya sa kanya mga nag-assist sa kanya. Paano nila lulusutan? Time is off. Sa pangutana, Mr. Moderator. Yan. Pumunta siya sa moderator. Gusto niya pedeklara, tulad sa Bible na ginamit ko. Etong aklat na namang ito, gusto niyang ipadeklara na aklat ng simbahang Katoliko. There is a request. Sir, what is your request?
kinsay magsusulat? Okay. And the relation, the request is granted. Ang himawa na ko ani, ang gasulat ani, Depensor Katoliko. Sa mga di nakaunawa sa Cebuano, yon ang palusot ni Parba, na sa alam niya umano, ang may akda sa naturang aklat ay isang Depensor Katoliko, si FD daw. Kaya sabi ko kay Father Darwin, pakita mo ang author. Pinakita ni Father Darwin ang author dito. Kaya nakita niya, may Felix Manalo. Yan. Napansin nyo, nasa likuran ako ni Father Darwin. Sabi ko na, pakita mo ang author. Yan, nakita na niya. So kaya sabi, nagbago na naman. Nagbago ang ihip. Sabi niya, ano talaga, ano ang PIDS? Ano ang pahina? So, yung una, muntik na niyang pinabulaanan, hindi sa kanila. Depensor Katoliko daw. Imagine, kanilang aklat mga kapatid, ayaw nilang aaminin pag maiipit. So, anong pahina? Ibinalik ni Parba sa akin. Ibinalik niya sa akin. Kaya, muli kong itinuro sa kanya. Ibinalik ko sa kanya. Muli kong itinuro sa kanya. Ito, so, narinig ninyo sa microphone, sabi niya, asa ana, nasaan diyan? Ang gihimo karon pag matuod Ayan, tinuro ko talaga sa kanya. Yun mabasa mo. Dili pag matuod gihilik. Umalis ako. Bumalik ako sa likurang bahagi ni Father Darwin. Ang mga referensya maunay ato karong gihimo. Gihiling ang mga referensya. Ang pangutana... Ayan. Napansin niyo, pinagtulong-tulungan nilang basahin, binabasa nila ang itinuturo ko na pahina sa naturang aklat. Pansinin ninyo. Ang inyo nga basahon. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika? Sumala sa inyong basahon. So pansinin niyo mga kapatid, yung tanong ni Father Darwin, very categorical question. No? Sang-ayon ka ba? Dahil nagsasuwagan sa kanyang pahayag. Ano yung pahayag? Ang founder, ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay si San Ignacio. Samantalang sa aklat nila ay si Emperador Justiniano. Kaya sabi ni Father Darwin, sang-ayon ka ba? Paano niya sinagot? Yan. Ang tanong, sang-ayon ka ba? Anong sagot niya? Ito ang aking sagot. Lumang tugtugin na ito. Di naman tinanong ni Father Darwin kung luma na bang tugtugin yan. Sang-ayon ka bang nakasulat sa inyong aklat? So naghanap siya, paano niya lulusutan? Napansin niyo? May binagisan ako sa bahagi. Yon ang binasa nila. Lumang tugtugin daw. So lumang tugtugin. Ang tanong ni Father Darwin, napansin niyo? Napakalinaw. Sang-ayon ka ba sa nakasulat sa inyong aklat? Sang-ayon ka? Lumang tugtugin na. 1960 daw. Sandali, 1960 ba yan? 1960 issue daw. Wala yatang background kailan lumabas yung naturang aklat nila. Tingnan natin mga kapatid. Itong aklat nila na sabi ni Parba, 1960 daw. So, di niya sinagot direkta. Sandali nanap ko yung, nabasa ko yung 1947. Nakasulat 1947. Lumagbas si Parba. 1960 daw.
Kaya tugan, sumala sa tabla sa Biblia. So, ang layo, di po ba? Ang tanong ni Father Darwin, sang-ayon ka ba sa nakasulat sa inyong aklat? Anong sagot niya? Ayon sa hula sa Biblia. Ang layo. At hindi lang yan. Malaking issue sa kanila yung ibang cover sa pasugo pero nakasulat naman yung sinepi ko. Dahil di nila matutunan talaga na yun talaga ang totoo. Pero, mga kapatid, yung issue lang sa kasama nila na si Cesar Seneta, alimbawa. Talagang dinikitang ko raw ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit, Ayan. Ito po ang lugar na yun, Ito po. Ayan po yun, Ayan po yun, Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero. Imagine, siya ang nagdala sa naturang Biblia pagkatapos ang nagdikit daw ay Defensor Katoliko na naman? Ito. Kay imo man yung ipamugos nga si San Ignacio man. Imagine, ang naturang Biblia ang dala niya dahil una, nailantad ni Caborno kasi na dinikitan, ang kanyang sinabi, siguro, Defensor Katoliko. Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin, titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit, Ayan. Ito po ang lugar na yun, Ito po. Ayan po yun, Ayan po yun, Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibugok. Imagine. Natawa ako dito ni Cesar Seneta. Si Monsignor Abriol daw ang gumawa. Ano man pala ni Monsignor Abriol? Na yung dala niyang Bible, dikitan niya. Ang laking issue niyan. Pagkatapos, Defensor Katoliko ang pagbintangan o kaya si Monsignor Abriol pa. Di lang yan. Naalala ninyo itong aklat na ito na pinakita talaga sa TV program ng INC. Ito. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Ayan. Anong aklat ang binasa nila? Ito, pinakita. Ayan. Pinakita pa. Itong hawak ko. Anong pahina daw? Batay sa naturang aklat, pahina 63. Ngayon, pakita natin. Binibidyohan ko ang aklat na ito. Meron bang pahina 63? Para sa kaalaman ng lahat, itong aklat na itong ipinakita nila ay hanggang pahina 18 lang ito. Pahina 18, wala ng 19, kaya bakit umabot sila sa pahina 63 sa aklat na ipinakita nila na itong hawak ko? Diba? Ano yan? Hindi lang yan. Malaking issue na para sa kanila. Yung cover lang. Yung pagsipi ko na nakasulat naman talaga. Pero, yung aklat Katoliko, imagine. Aklat Katoliko, binasa ni Ramel Parba, pagkatapos binago. Ang nakasulat, may minadjek. Bakit? Pansinin ninyo. Pero ang mastermind, matuturo sa inyong libro, gusto na po, they all together fantastic to say that so ano daw ang nakasulat sa aklat na ito? They all together fantastic to say.
balikan natin ha. Balikan natin. Pansinin ninyo. Yun talaga ang nakasulat daw. Yung libro, gusto na ako, altogether fantastic to say that the remote beginning, altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa again. So, the altogether fantastic to see daw. Yun ang nakasulat. Pero, ano ba ang nakasulat? The altogether fantastic to see ba? Eto mga kapatid, it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banners of revolt. Yun ang nakasulat sa naturang aklat. So, napakalinaw mga kapatid. Di ba? Minagic. Huwag lang kayong magalit. Dahil sinagot lang natin punto por punto mga kapatid. Na yung sinipi natin, una, di talaga nila matutulan na ang INC tatag ni Felix Manalo, talagang siya ang katuparan sa natalikod. Bakit siya ang katuparan sa natalikod? Mga mahal na kapatid, kilala natin ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo na ito'y palaging nagtuligsa, taga-usig sa pananampalataya ng simbahang Katoliko mula pa noong itinatag ito ni Felix Manalo. At ayon sa kanila, natalikod daw ang Iglesia ni Kristo. Kaya nga, inaamin nila na ang simbahang Katoliko sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusipa balik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. So, yan mga kapatid. Ang Iglesia Katolika sa pasimula talagang siya ang Iglesia ni Kristo. Ngunit, giniit nila na ang unang Iglesia ni Kristo natalikod. Kailan ba nagsimula yung aral nila na natalikod? Eto, nasa kanilang Pasugo Magazine. Alam nyo kailan nagsimula yan na aral na natalikod? Sa pahina 10 ng naturang Pasugo Magazine. Ito kasi ang mabasa natin. He became pastor for several years. In 1913, convinced that God had called him to preach the first century Church of Christ, which vanished after the death of the apostles. Kailan daw? 1913 lang. Na sa isip ni Felix Manalo, nawala, may lubos na pagtalikod, nawala. Matapos namatay ang mga apostol. Imagination lang yan mga kapatid. Bakit? Dahil kung tingnan natin, sino bang katuparan sa natalikod? Alam nyo, opisyal nilang aral sa siktang tatag ni Felix Manalo na noong daw 1914, kasagsanagan sa unang digmaang pandaigdig, yun daw ang katuparan sa Ebanghelyo ni San Mateo, na magkakaroon ng digmaan. Anong talata ang ginagamit nila dito mga mahal na kapatid? San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 6 hanggang 7. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan.
sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Datapuat, hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Yun ang nakasulat, mga kapatid, na ginagamit nila na yun daw ang katuparan. Una, tama ang sinabi nila. Huwag kayong tututol, mga kapatid, na yung lumitaw ang Iglesia ni Cristo noong kasagsagan sa unang digmaang pandaigdig, noong Hulyo 27, 1914, huwag kayong tututol niyan. Bakit? Dahil yun talaga ang babala sa Biblia. Anong babala sa Biblia? Tingnan San Mateo Kapitulo 24, mga kapatid. 24. Simulan natin sa 1. Ito ang mabasa sa naturang talata. Lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kaniyang lakad at nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad upang sa kaniya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapuat, siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi baga ninyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi niyan, ha? Datapuat siya'y sumagot at kanila'y sinabi, hindi baga ninyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At ano pa? At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kaniya nang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyari ang mga bagay na ito? At ano ang pagiging tanda ng iyong pagpaparito at ng katapusan ng sanlibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo at huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang nagsisiparito sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapuat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lilindol sa iba't ibang dako. Datapuat, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa, at mga kakapuotan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami, at dahil sa pagsasagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapuat, ang pagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. See, yun ang bahagi, mga kapatid. Pero
Ano ba ang sabi sa naturang talata na binasa natin? Napakalinaw po. Sa versikulo 6 hanggang 7, no? Bago yung versikulo 6-7, kung tignan natin sa 5, sinasabing may mga bulaan, mga ngaral, at maraming maililigaw nila. So, yung bulaang propeta umano, lilitaw. Kailan lilitaw? Napakalinaw. Kailan lilitaw? Mangyari ang digmaan. May digmaan na mangyari. At lilitaw ang mga bulaang, mga ngaral. Ibig sabihin, mga kapatid, yung Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo, na ayon sa kanilang pasugo, ay lumitaw alinsunod kasabay sa digmaan ng unang pandaigdig na digmaan, abay, natupad sa kanila. At ayon naman sa kanilang pasugo magasin, si Felix Manalo daw ay sinasabing huling sugo ng Diyos sa huling araw. Nasa pasugo magasin nila yan na ang sabi mga kapatid, since the pioneering years of the Iglesia ni Cristo during the time of Brother Felix Y. Manalo, God's messenger, in these last days. Sa huling araw talaga. No? So, ngayon, kung binanggit sa kanilang pasugo magasin na sa huling araw, kung ating ding matatandaan mga kapatid, kailan ba lilitaw yung Antikristo ayon sa sulat ni San Juan? Tingnan niyo sa unang Juan, Kapitulo 2:18. May mga aalis, pero may ang iiwanan yung tunay na iglesia. Ito ang mabasa natin mga mahal na kapatid. Munting mga anak. Ito na ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin ay natili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi atin. So, napakalinaw mga mahal na kapatid na ang hula sa Biblia may lalabas sa huling araw. So, si Mr. Felix Manalo, kung alalahanin ninyo mga kapatid, dating Katoliko. Kaya yung pangalan niya, ayon sa kanilang pasugo magasin, Felix, kinuha sa pangalan ng Santo Saint Felix. Ngunit lumabas siya sa Santa Iglesia Katolika at nagtayo ng kanyang sariling iglesia. At ang iglesia na iyon ay nagdala sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, Iglesia ni Cristo. Kaya malinaw mga kapatid ang hula na binasa natin sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo 4. Sino ba ang katuparan niyan? Sino ba ang sinabing sa huling araw? Di ba opisyal nilang aral? Sa huling araw, sugo daw si Felix Manalo. At hindi lang yan. Ano ba ang Antikristo? Diyan sa Biblia. Biblia ang sasagot. Ito ang mabasa natin sa 2 Juan Kapitulo 1, versikulo 7. Sapagkat maraming magdaraya na mangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Hesukristo ay nagpareretong nasa laman. Ito ang mandaraya at mga Antikristo. Ano daw? Ang mandaraya ay yung hindi naniniwala na si Kristo ay napareretong nasa laman, nagkatawang tao. Ibig sabihin, yun ay kaugnay sa incarnation. Ngayon, sino ang sapol sa naturang
talata. Di po mamalinaw yung bumangon sa huling araw dahil di nila matanggap, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya, kung sasamahin natin ang tatlong talata, San Mateo Kapitulo 24, versikulo 1, Juan Kapitulo 2, versikulo 18, at yung ikalawang Juan Kapitulo 1, versikulo 7, tupad na tupad ito sa Iglesyang Lumitaw, 1914, Punta Santa Ana, Manila. Di po natin layunin, mga kapatid, na saktan ang damin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dahil bunsod sa ating pagmamahal, sana ang ating pagtalakay na ito ay magiging gabay sa ating mga kapatid sa paghanap ng katotohanan. Dito lang tayo, balik sa inyo, Bro Angel. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.